Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Pagpapatuloy dito ay makikita ang ating bida na namamangha na naman sa nakikita niya sa mga mata niya. Pati rin ang tatlo ay napatingin na lang sa mga nakikita nila, na ang tinutukoy nila ay walang iba na si Elena na nagpalabas ng malakas na energy. Na ang kinakaharap niya ay ang naglalakihang mga spaceship ng Greenwood. Sabi ng leader ng Greenwood, bakit nandito yang tao na yan, habang nagulat ito sa nakikita niya. Si Elena ay sa mga mata nito ay kalma at tahimik na naghihintay. Sa loob nito ay sabi ng Commander Boss, dahil sa terraformation grade shield at kung masisira natin yan kailangan natin ay max lahat ang photon cannon magpapalabas pa ba tayo ulit boss. Sabi niya kailangan niya muna makipag-ugnayan sa kanya para hindi magkagulo at yang tao na yan ay hindi madaling hawakan na makikita natin na nagsuot nato ng teleportation. Na ang si Alana ay naghihintay at makikita natin na may hawak itong mahabang sandata. Sa loob ng spaceship na sabi ni Robert, yang tao na yan ay tinatawag na 8 paa na mandirigmang multo na si Elena na may S-rank bounty hunter at paano mangyayari na nandito siya, bakit pumunta siya rito? Sabi ng captain, mas nakakapagtaka kung bakit tayo niya iniligtas. Na makikita natin sa labas nito na hinarangan pala ng puting spaceship ang atake ng photon cannon. Pagkatapos ay makikita natin na unti-unti lumalabas ang leader ng Greenwood. Kaya't nang nakalabas na ito ay sabi niya, matagal na hindi kita nakikita Sister Elena. Na si Elena ay tahimik na nakikinig sa leader ng Greenwood. Baka nakakalimutan mo ko na ako ang iyong ika-55 na kababatang kapatid na si Kim Sung-bom at binati kita pati ang birthday ng iyong ina 2 years na kalipas at sagot niya mawala ka na Kim. Napamulat si Kim dahil sa sinabi sa kanya ni Elena. Kaya magpapakilala na siya ngayon ay hindi muna ako muna kababatang kapatid pero bilang leader ng Galaxy Division ng 72 Strongholds ng Greenwood. Sinasabi mo sakin na mawala na ako, sinabi ko na ang lahat ng impormasyon sa iyo ng Greenwood at hindi ko matatanggap iyan. Kaya't nagpalabas ito ng malakas na pulang energy na makikita natin na sa mga mata nito ay may kulay green. Habang nag-uusap sila ay sa loob nito ay sabi ni Robert na baka gusto na nila makipaglaban sa isa't isa. Sabi ng captain hindi madali ang kakaharapin ng Greenwood dahil yang babae na yan ay hindi madaling hawakan lalo na sa mga ganyan. Na ang ating bida ay tahimik at walang kibo na nanunood lang siya. Kaya nagpalabas na nga ito ng malakas na energy na makikita natin na pinapalibutan siya nito at sabi niya, ang aking ina na layon, ano ang iyong pinagsasabi? Nasabi ng leader ay wala kaparing pinagbago at pag nag-umpisa ka ng pakikipag-usap ay mabangis. Kaya nagtaas nato ng kamay at sabi suko na siya, hindi na ako lalaban sayo. Sabi pa niya hindi niya gusto makipaglaban at napaisip ito na pag makipaglaban ako sa tao ito ay matatalo lang kami na lalo na sa mahirap na traabo tulad nito. Kaya kailangan nila makipag-usap pero gusto niya malaman kung bakit ka nandito. Na unti-unti na nawawala ang pulang energy nito sa katawan. Nasabi ng Greenwood leader, ayan ba ang target mo, yung maliit na spaceship? Kaya't tumalikod na si Elena sa leader ng Greenwood at sinabi mawala ka na Kim Sung-bom. Kaya sa pagkatalikod nito ay makikita natin sa mga mata natin ang masamang balak at sa isip nito ay sa mga inaasahan niya kay Elena na bakit siya pumunta dito. Na ang tatlo ay nagulat sa sinabi ni Elena. Na ang sabi ni Elena sa lahat ay ibigay o mamatay ang lahat. Na ano na daw ang gagawin nila ngayon.
Baka nanakawa niya tayo na wala naman tayong mga mahalagang bagay at Captain baka may itinago ka bagay mula sa amin kaya sabihin mo na. Tumugon at sinabi hindi tama yan wala akong bagay na itinago sa inyo. Na napaisip siya sa ating bida na. Bakit ang tao na iyon na S-rank ay pumunta dito baka dahil sa ating bida na nanunood peren ito. Kaya ang dalawa ay nagtataka na sa sinasabi ng tao na iyon at ano na ba ang gagawin nila. Na ang ating bida ay tahimik peren at walang kibo ano to robot hahaha. Kaya't sinabi niya na baka marahil nakilala mo yan at sa dati mong buhay ay nakipag-date ka at iniiwan mo kaya hinabol ka. Sabi hindi dahil sa kanya yan. Na nagtaka siya na kung sino ba ang tinutukoy niya. Na malamang dahil sa isang bata. Na nagtaka ito. At napalingon ang dalawa sa mga sinabi ng ating bida sa likuran. Ano ang gagawin mo dyan wala namang bata? Sabi magpakita ka ng sarili mo bata wala ka dapat ikatakot sa amin. Na makikita natin na wala tumutugon sa kanya at wala bata ang nandoon. Na makikita natin na unti-unti bumubukas ang invisible na misteryosong tao. Na ang misteryosong tao na ito ay isang dalaga na nakaitim na suit na unti-unti lumalabas. Na sa pagpakita ng misteryosong tao. Pati ang Captain nagulat sa nakikita niya at pati rin si Robert na napabukas ang bibig sa nakikita niya. Na ang kaharap nila ay isang dalaga na maganda maputi-itim ang kasuotan. Na nabigla talaga ang Captain at napasabi ano-ano bakit nandyan yan na napahawak na lang ito sa damit ng ating bida. Na napasabi siya na sumunod siya nung nasa Wild Crane Inn tayo at nararamdaman niya pero bakit naparito siya. Pero ito ginamit niya na teknik ay isang conceal na stealth na kaya makapagtago na sa dati niyang buhay ay ginawa ito. Kaya sinabi ng bata ang impormasyon na hindi gumagamit ang bata ng stealth technique kundi nagsuot ng stealth ring. Na makikita natin ang nakasuot na stealth ring na sa gitna nito ay isang puso na ay isa itong quantum technology at napakamahal nito sa mga pamilihan. Na lumapit ito at pinagsabihan na mahal iyan o hindi bakit naparito ka bata ka ano ba ang naipunta mo dito at bakit ka nagpalusot sa amin sa loob ng spaceship na walang column. Kaya sabi niya siya si Huarin isang bata na si Huarin at sabi ng Captain sino ang nagsabi sa iyo na sabihin niyang pangalan mo. Pagkatapos na pumunta ka dito ay nakikita mo na kami ang target nila habang tinuturo niya ito. Sabi niya baka ako ang hinahanap nila. Nasa labas nito ay ang nanglilisik na si Elena dahil nakita na niya ang pakay niya at tahimik ito naghihintay. Sabi ni Robert Huarin ka ba ang pangalan mo na si Huarin na nagtataka ito pati ang Captain. Na sinabi alam mo ang pagkilanlan niya. Paano nakakalimutan ko yan na siya ang pangunahing buck A-list of Promotion. Ano ba do kamo isang pro siya? Sabi ang Galaxy Top Rookie na idol niya siya na kung alam niyo ba ang Dynamite Dududo at siya ang pangunahing buck A-list sa idol group na ang kinanta nila ay ang sang na sa lahat ng oras ay pinapakinggan niya ito at pinapanood ang sayaw na habang nagsesalita ito ay may inilalabas siya kung anong bagay. Natama siya dahil sobra ganda niya pala sa personal. Na makikita natin ang hinahawakan ito ay ang cellphone na may picture ito ng dalaga at galing siya ng Mount Hua na parihas lang sila at sabi 162 cm, 47.4 na kilo blood type allergic sa pusa. Kaya na maririnig nila ang sabi ni Elena na ngayon na ang uling warning nyo 10 minutes kaya ibigay na siya sa kanya. O ang lahat dyan ay mamatay sa mga kamay niya. Kaya nagulat ang tatlo sa mga sinabi sa kay nila ni Elena. Kaya napasabi ito na pero Miss Huarin bakit ka naparito ano ang iyong dahilan?
Na sa pag-uusap nila ay ang captain ay tahimik na nakikinig. Sabi niya hindi na maalga yan. Kung kaya't sabi niya sa lahat dito ay wala nagsali sa iyo at wala na daw siya magagawa kundi umalis ka dito sa spaceship. Sabi niya pero captain idol ko yan. Siya ang gumagawa ng desisyon niya. Bilang isang captain. Pagkatapos ay makikita natin ang dalaga na naghihintay na ito. Kaya makikita natin ang dalawa na nasa loob habang malapit na lumabas ang dalaga na sabi ni Robert Captain hindi ito tama kasi siya ang pangunahing buck A-list sa idol group. Kaya hindi tayo maproprotektahan ng Greenwood pag nangyari yun at kailangan nila sumunod sa 8 paa na mandirigmang multo na si Elena. Kaya nakapagdesisyon na siya na palabisan ang bata. Na pinindot na niya ang red button. Kaya makikita natin ang isang pulang imalaw na. Sa loob nito ang dalaga na naghihintay na bumukas at sabi ng system door lock disengaged, gate open, gate open, gate open. Na ang dalaga na naghihintay ay may kung anong may humawak sa kanyang balikat. Na naiwang itong nagtataka dahil ang ating bida ang humahawak sa kanya. Kaya sabi wag ka mag-alala, na nagulat ang dalaga sa sinasabi sa kanya. Kaya makikita natin sa labas nito ang dalawa na si Robert ay nagtataka na ang leader nila ay namamadali ibalik ang ating bida sa loob na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Kaya panuurin na lang natin ang mangyayari at yang tao na yan ay napakalakas baka matalo niya pa si Elena. Kaya sabi ng Captain Sanja wag mong buksan ang gate. Na nagulat siya at sinabi huli na Captain. Kaya napatingin siya sa loob kung nandoon pa ba sila. Na makikita natin na bukas na ito at nakalabas na sila. Kaya sa sobra pag-alala nito ay napaisip siya dahil kung ganun ay hindi na natuloy ang sinasabi dahil sa labas nito ay makikita natin ang dalawa na hawak ng ating bida ito. Na lumingon ang dalaga sa ating bida at sinabi salamat sa pag-alalay mo sakin yang kakaharapin mo ay isang malakas na martial artist kaya kailangan mo mag-ingat. Na makikita natin sa mga mata nito ay ang mapupulang mata na ugat. Na sandali na do muna nauubusan siya. Kaya nagtaka at sinabi bakit? Hindi mo sinabi sakin na wala kang face shield. Na nahihirapan na ito at nagmamadaling bumalik sa loob ng spaceship. Kaya nabigla siya at napaisip bakit wala ka shield. Na sobra-sobra madali na siya dahil malapit na siya maubusan. Na sa kabila nito ay napatingin si Elena. At ang leader Greenwood ay nagulat pati rin si Elena sa nakikita niya. Kaya napasabi ito na sa labas ng space ay 300 degree na. Kanyang mandurog ng internal organ sa loob ng TENS dahil ang ating bida ay lampas na dito. Kaya abangan sa susunod na kabanata na makikita natin na iniligtas siya ng Captain at sa gitna ng kabanata na ito ay mapapalaban ang ating bida sa 8 paa na mandirigmang multo na gumamit ito ng max out sa lakas niya. Pagpapatuloy hirap na ang ating bida at NAMAMADALI itong makapunta. Na SASABOG na ang mukha ng ating bida. Na unti-unti, nawalan ito ng malay at nang nalawan ito ng malay ay may humawak sa kanyang mukha. Na ang humawak sa kanya ay ang captain na nag-alala. Kaya inactivate niya ang nano shield. Sabi buhay Cap aba huminga ka. Na sa mga mata nito ay nagulat sa nakikita niya. Sobra bilis makarecover ng ating bida. Kaya tinggal na niya at sabi kala ko patay ka na on pala buhay loko ka. Tumugon siya wag ka mag-alala dahil ako lang ang supreme heaven and earth wala makakagalaw sa buhay ko.
Sinabi ng ating bida paano daw siya makakababa na ako na ang bahala sa'yo. Sa kabila nito ay si Robert na napasabi nagpapasalamat siya sa captain kung hindi patay na ang ating bida at sabi ng bata sobra late na siya kung kaya't kahit na ang greatest master na hindi kaya tumagal sa space ng mas mababa sa minuto na walang shield. Kaya check niya yung standing ng ating bida na tumagal siya ng 6 minutes at 13 second. At saka lahat ng organs nito ay normal. Kaya nakakapagtaka. Mapupunta tayo kung saan ay nakababa na sila ng ating bida na napalingon ang dalaga sa kanya. Kaya sa kabila nito ay tahimik ang dalawa. Na si Elena ay napapaisip sa ating bida kung bakit ito nakatagal sa space nang walang shield o baka malakas ito sa kanya. Kaya tiningnan niya si Elena na ang kaharap namin ay isang malakas na mandirigmang ang aura nito ay nakakamatay na. Kahit na ang Greenwood leader. Pinaalala niya dito na wag ka makikipag-away na siya na daw ang bahala dito. Masayang ito sinabi masaya akong makita ka na wala kami ginawa mali sa kasamahan mo at na makita kita ay napamangha ako sa iyo na ako ang captain ng S-Devil Ship. Na si Elena ay wala ito sinabi na nakikinig lang ito pati na rin ang Greenwood leader. Nabigla na lang hinawakan siya. Na ang humawak dito ang bata na napalingon ang ating bida. Makikita natin sa mga mata nito ang pagkatakot mula sa mandirigmang multo. Sabi wag ka mag-alala nandito naman ako. Tumugon di siya isang tao isang halimaw yan. Siya ang mandirigmang multo na kinakatakutan ng lahat simula ng bata Payan ay nag-travel na siya sa lahat ng mundo para mahanap ang makatalo sa kanya na sa lahat ng nakalaban nito ay nanamite. Kaya namangha siya at sabi nakakamanghang bata ang bata na ito ay naghirap na ang heart at soul nito ay training ng maayos ganyan ang rare na talent. Kaya nagulat ito sa nakikita niya. Kaya habang nagsasalita ito ay may malapit ng tumama sa kanya na nagmumula kay Elena. Na may sumabog ng malakas na tera. Naghahanda na ito sa galaw na ipapakita niya. Na nagpapalabas ito ng aura at tiningnan niya kung buhay pa ba ito. Na unti-unti nawawala ang usok. Na ang captain ay nakaiwas pala doon. Sanabi niya ayaw niya ng away gusto niya makipag-usap ng tahimik. Kaya ang Greenwood leader ay napaisip hindi na masama ang atake niya pero hindi madaling nakaiwas dito. Kaya ginamit na niya ang kaholiting energy sa loob. Kaya kung hindi siya nakaiwas ng mabilis baka napatay na siya. Tuldok, na may narinig siya, pati na rin ang leader ng Greenwood. Ang dalawa pala ito na ang bata ang umuubo. Walang kwentang bagay na iyan natatakot siya baka nilokoko niya ako. Napamulat sa laki ng nakikita niya sa ating bida na wala ito reaction sa nangyari. Kaya habang tinutulungan niya ito ay, na naghahanda na si Elena sa pag-atake niya. Na kailangan niya muna palabasan ang maliit niyang energy. Na makikita natin na isang parang kidlat ang kanyang ipinapalabas. Ang ating bida ay wala man lang reaksyon sa nangyayari sa kanya. Kaya wala na ito masabi sa ating bida. Sabi ng captain wag ka sumali sa usapan namin. Sabi ano ang gusto mong business para makuha ang pakay mo sa amin at sa mga kamay niya. Ang bata na kailangan muna nila mag-usap dito. Kaya tiningnan niya sa system ang information ng ating bida na wala ito nakalagay na kahit ano. Naang tumingin ang Greenwood leader na nagulat siya sa nakita niya kasi wala identification ang ating bida at walang internal energy drive. Kaya sabi kung wala tayong pag-usapan pwede ka na umalis. Na hindi nangga natuloy yung sinasabi niya dahil may palapit sa kanyang tira. Na sa sobra liwanag nito.
ay napatingin na lang sila sa nakikita nila na liwanag. Na ang atake nito ay sobra lakas na may kidlat pa. Makikita natin na isang kamay lang. Sobrang lakas nito atake pero walang damage sa kanya. Dito ay nahihirapan na si Elena dahil ang ating bida ay madali lang nasangga ang atake ng isang kamay lamang. Kaya sabi ganto ba ang iyong pakikipag-usap? Grabe tao yun, pati yung malakas na atake ng ating bida madali lang nasangga gamit ang isang kamay, halimaw siya. Pero ang kanyang ginamit na technique Radiant Sword ay nagmula sa Dianseng Sect at pati ang kanyang internal energy ay kaparihas sa Shaolin Sect and Divine Art nito. Pero sobra bata pa nito para magkaroon ng internal energy ng 3 cycles, baka sa pakikipaglaban niya nito kaya natuto siya. Kaya pinalabas siya ng internal energy mula sa 90%. Kaya namangha siya dito kasi 3 cycles ginamit niya kanina pero ngayon ay ang Wudang's Red Sun Divine Art. Hanggang sa umaapaw na ang energy nito mula sa 90% hanggang 75%. Kaya ang Greenwood leader ay namangha na rin kay Elena dahil halimaw talaga ito pagdating sa pakikipaglaban. Na ang ating bida ay wala nang masabi sa nakikita niya. Kaya't makikita natin na nag-uumapo na ang aura nito sa kamay kung kaya't ipapakita niya rito ang totoong martial arts. Na may kung anong umiilaw sa singsing ni Elena. Na naghahanda na pala ito ng atake sa ating bida. Hindi nangga natuloy dahil sa nakita niya sa singsing na warning sound. Balik tayo kung saan ang nakaraan ni Elena. Kaya ipagpatuloy mo iyan. Dahil sa mga pinagdaan mo na pag-try training. Kaya ang nagsalita dito ay ang di makitang misteryosong tao at malakas ka na pero sa lahat ng mundo ay merong Samsung martial artist na kayang makapinsala sa iyo. Kaya pinaalalahanan niya ito na magpatuloy ito at siya ang kanyang magulang. Kaya pinasuot niya ito ng isang singsing at sabi ito ang magtatakda sa iyo. Na ang suot-suot niya pala ang kaninang umiilaw na singsing at kung iilaw ito ay yung kalaban mo ay mas malakas pa sa'yo. Pagpapatuloy kaya kung tatangihan mo ang warning iyan ay pwede ka mamatay na habang iniisip niya ang sinabi sa kanya. Na ang taong tinutukoy ng singsing ay walang iba ay ang ating bida. Kaya napaisip siya na ano ba ang gagawin ko, tumakbo ba? Alamin mo ang iyong lugar, Elena? Ano ang iyong maiisip dito? Kaya tumagal ka at tumakbo na ngayon. Nababalik tayo sa alala niya kung saan ay bata pa lamang siya. Dito ay lumaki siya na nag-iisa na kakaiba siya sa lahat dahil iba ang blood type niya. Kung ampun ba talaga siya na napaisip ito na nanggaling naman siguro ako sa nanay ko, kaya ano pala ang iyong pangalan ulit? Pagpapatuloy sa laban dito ay gagamitin ng iya overall lahat ng lakas ng isang pinakamalakas na tao sa entire world. Mula sa 98% hanggang 120%. Sa pagpalabas nito ng madaming internal energy ay umaabot hanggang taas ang energy ang ipinapakita nito. Na ang ating bida ay nagulat na naman sa nakikita niya. Pati ang captain at ang Greenwood leader dahil sa nakikita nila sa bagong Elena. Na makikita natin ang buhok nito na. Sa kabila parte ay may nagbago sa armor at pati din sa kaliwang parte nito ay nagkaroon ng mga naglalabasang aura. Nagmistulang halimaw talaga ang ipinapakita niya dito, sa lahat ng parte ng katawan niya ay nagbago, pati na rin ang kanyang mahabang sword na naging parang kamatayan na. Napasabi siya dahil isang transcendental o kaning kasama ang transformation. Pero sobra ang ipinapakita nito na sumugod na sa kanya ang bagong anyo ni Elena. Na makikita natin na malapit nangga ito tumama sa pagmumukha niya.
Na madali lang nakaiwas ang ating bida at tinawag niya ang pamamaraan niya ginamit na Chaotic Storm Sword ng MA Sect. Kasunod sobra bilis nangga ng mga atake niya dito at sabi Sun at Moon Twin Wheels ng Kunlun Sect. Natumawa ito sa 125% sa pag-atake niya ay sobra dali lang sa bida natin at sabi niya ang Sun Piercing Spear Technique at ang Falling Sun Blade Technique ng Diankang Sect ito. Tumawa na naman ito sa 140% na nagmistulang umiikot na ang kalaban nito Anota Tornado haha kaya ang ating bida ay napapsebe na rin dito at sabi Dog Beating Stick Technique at ang Drunken 8 Immortal Step ng Beggar's Sect. At ang 4,000 Red Needles ng Esoteric Sect na may palapit sa kanyang atake na naman. Tumawa na naman ito sa 170% na nagpapalabas na ito na dilaw na atake sa ating bida na kalmado parang si Saitama Kamo. Kaya sapat na ito ginawa niya. Kung kaya't ipapakita niya dito ang lakas ng martial artist na sa isang was-iwas ng kamay niya ay nagkaroon ng sabog na malakas, na sa mga usok na pinalabas niya atake ay napatingin ang ating bida, pati ang Greenwood leader ay nagulat sobra. Pati ang dalawa na hanggang nude na lang sa nakikita nila dahil tamad yan haha. Ting-ting-ting nagmistulang demonyo dahil sa nakikita nyo na pinalabas na niya ang buong lakas niya max overall na nagkaroon ito ng 6 na kamay pati ang mga armor nito ay nagbago. Na makikita natin na nasa itaas ito at madaming hawak na malakas na sword na nakatingin lang ang ating bida. Na sumugod nangga ito ng mabilis at pinataas na naman niya sa 190%. Na makikita natin na naging eroplano ito dahil sa bilis na ang ating bida ay nakatayo lamang. Kaya nagkatitigan ang dalawa na si Elena at si Lee Mokjin. Kaya sinabi niya na tumigil ka na bata kulang sa pagpapaalala na patihil ito. Na makikita natin na nagkaroon ng liwanag sa kanila at sabi, ang iyong kakayahan ay lampas na sa inaasahan ko kaya ang iyong dinaanan ay mali na nagsayang ka pa ng lakas dito. Na nagkatitigan na ang dalawa handa na sa huling atake nila. Kaya pinalabas niya ang Inner Demon's Divine Art sabi kaya wala na siyang pagpipilian pero ang patayin ka para tumigil ka. Kaya umaapaw na ito sa kapangyarihan na nagmistulang sword na seryoso na ito sa gagawin niya sa bata kaya nagpangako siya na proprotektahan niya ang bata. Kaya sobra-sobra nagulat ang dalawa na nakikita nila dahil ito ay isang heart sword isa sa pinakamalakas na atake sa entire world. Kaya ito na ang kanilang huling atake. Na iniwaswas niya ang kanyang espada niya sa kalaban. Napatahimik na lang ang Greenwood, pati ang captain na natakip sa liwanag na nakikita niya, pati rin ang dalawa na si Robert at ang bata na nagulat sa liwanag sa nakikita nila. Na unti nagkasira ang spaceship nito dahil sa mga atake nila, na sumabog ito ng pagkalakas-lakas sa labanan na ganap. Abangan ang kasunod na kabanata na kung saan ay nagkapasa-pasa ang Greenwood leader pati ang ating bida na may lumabas sa kanyang dugo mula sa bibig, na may bagong makakasalamuha ang mga ito sa bagong misteryosong tao na nagligtas kay Elena.